Kung gumagamit ka ng salamin, malamang na nasabihan ka na ang iyong paningin ay lalala lamang sa paglipas ng panahon, na ito ay isang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda o ng mga oras na ginugugol sa harap ng mga screen sa modernong buhay. Pinaniwala ka nila na ang iyong mga pagpipilian lamang ay ang mga salamin na may papalakas na grado, mga operasyong nagkakahalaga ng malaki, o mas masahol pa, ang tanggapin na lamang habang ang mundo ay unti-unting lumalabo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na hindi iyan ang buong katotohanan. May isang pagkain na kung iyong kukonsumihin sa isang napaka-espesipikong paraan na ituturo ko, ay magbibigay sa iyong katawan ng mga kasangkapan upang simulan ang isang malakas na proseso ng pag-aayos sa iyong mga mata lalo na habang ikaw ay natutulog. Isang proseso na maaaring makatulong na pabagalin ang paglala ng ilang uri ng pinsala sa paningin. At hindi ito isang milagrosong tableta o isang pandaraya. Ito ay isang sangkap na idinisenyo mismo ng kalikasan upang maging panloob na pansala ng sikat ng araw para sa iyong mga mata. Manatili ka sa akin dahil sa mga susunod na minuto, hindi ko lamang sasabihin kung ano ang pagkaing ito, kundi ibibigay ko rin sa iyo ang eksaktong plano upang sa gabing ito mismo ay masimulan mong muling buuin ang mga depensa ng iyong paningin mula sa loob. Naiisip mo ba na gumising sa umaga at hindi na kailangang kapain ang iyong salamin sa mesa sa tabi ng kama? Na mabasa ang mga mensahe sa iyong cellphone nang hindi na kailangang iunat ang iyong braso hanggang sa sagad? O magmaneho sa gabi ng may buong kumpiyansa, nang hindi nasisilaw sa mga ilaw ng ibang sasakyan at nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan? Hindi ito isang pantasya, ito ay isang biolohikal na posibilidad na matagal na nating binaliwala. Milyon-milyong tao ang tahimik na nagdurusa habang lumalabo ang kanilang paningin. Tinatanggap nila ito na parang isang sumpa. Nararamdaman nila ang pagkadismaya na hindi na makita ang mga maliliit na detalye ng buhay. Ang ngiti ng isang mahal sa buhay sa kabilang panig ng mesa, ang maliliit na letra sa isang librong kinagigiliwan mo, o ang ganda ng isang tanawin na hindi mo na nakikita ng kasing linaw ng dati. Ang problema ay palagi tayong nakatuon sa mga panlabas na solusyon sa paglalagay ng mga panakip-butas. Ang mga salamin, contact lens at operasyon ay lahat sumusubok na itama ang sintomas, ngunit wala ni isa ang tumutugon sa ugat ng problema. Ang tunay na tahimik na kaaway na kumikilos sa loob ng iyong mga mata ay ang pinsalang dulot ng oxidative at ang talamak na pamamaga, at sa kasalukuyan, ito ay pinabibilis ng isang kilalang salarin, ang asul na ilaw, blue light, ang tunay na kaaway ng iyong mga mata. Isipin mo sandali. Mula sa iyong paggising hanggang sa iyong pagtulog, ang iyong mga mata ay sumasailalim sa isang walang tigil na pag-atake. Ang sikat ng araw, ang mga ilaw sa opisina, at lalo na ang mga screen ng ating mga cellphone, tablet, at computer. Lahat ng mga pinagmumulan na ito ay naglalabas ng napakaraming high-energy blue light. Ang asul na ilaw na ito ay tumatagos hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng iyong mata, na umaabot sa pinakadelikado at mahalagang bahagi para sa iyong malinaw at sentral na paningin, ang retina at partikular na ang makula. Ang makula ay isang maliit na bahagi sa gitna ng retina, ngunit ito ang responsable para sa iyong high-definition na paningin. Ito ang nagpapahintulot sa iyo na magbasa, makilala ang mga mukha, at makita ang mga detalye ng mundo. Kapag ang asul na ilaw ay tumama sa makula ng walang proteksyon, ito ay parang isang ulan ng mga kislap na bumabagsak sa isang napakadelikadong tela. Nagdudulot ito ng sunod-sunod na reaksyon ng mga hindi matatag na molekula na tinatawag na mga free radical. Ang mga free radical na ito ay parang maliliit na bandido sa antas ng selula. Sinisimulan nilang atakihin at sirain ang mga selulang photoreceptor na siyang sumasagap ng ilaw at nagpapadala ng mga senyales sa utak upang makakita ka. Ang prosesong ito ay tinatawag na oxidative stress. Isipin mo na ang iyong makula ay isang litrato na may napakataas na resolusyon. Bawat araw ang pagkakalantad sa asul na ilaw at iba pang mga salik tulad ng hindi magandang dieta o polusyon ay parang may kumikiskis ng isang pinong papel de liha sa litratong iyon. Sa simula, hindi mo ito napapansin, ngunit araw-araw, ang pinsala ay naiipon. Ang imahe ay nagsisimulang mawala ng detalye, ang mga kulay ay kumukupas at lumilitaw ang mga malabong bahagi. Iyan, sa mas malaking sukat, ay ang age-related macular degeneration, AMD. Isa sa mga pangunahing sanhi ng malubhang pagkawala ng paningin sa buong mundo. At dito pumapasok ang bahagi na halos walang nagsasabi sa iyo.
Ang iyong katawan ay isang hindi kapani-paniwalang makina ng pag-aayos. Sa gabi, habang ikaw ay natutulog, ang mga komplikadong sistema ng pagbabagong buhay ng selula ay isinasa aktibo sa buong katawan mo at kasama na rito ang iyong mga mata. Sinusubukan ng katawan na linisin ang gusot na idinulot ng mga free radical at ayusin ang mga nasirang selula. Ngunit, ano ang mangyayari kung kulang sa kasangkapan ang iyong mga pangkat ng taga-ayos? Ano ang mangyayari kung ang mga materyales para muling buuin ang iyong mga depensa ay hindi magagamit? Ang resulta, ang pag-aayos ay hindi nakukumpleto. Ang pinsala mula sa nakaraang araw ay hindi ganap na nalulunasan, at sa susunod na araw, ang pag-atake ng asul na ilaw ay nagsisimula muli sa isang istruktura na mahina na. Ito ay isang walang katapusang siklo. Ang pinsala ay mas malakas kaysa sa pag-aayos, at ang iyong paningin ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagsisimulang humina. Ang malabong paningin sa umaga, ang hirap sa pag-focus, ang mas mataas na pagiging sensitibo sa ilaw. Hindi lamang ito mga bagay na dulot ng edad, ito ay mga senyales ng paghingi ng tulong ng iyong mga mata. Ito ang patunay na ang iyong sistema ng depensa at pag-aayos ay nangangailangan ng karagdagang suporta. At dito mismo pumapasok ang malaking lihim ng kalikasan, ang pagbubunyag ng lihim. Ang kalikasan, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay lumikha na ng perpektong depensa laban sa ataking ito. Isang depensa na hindi mo isinusuot at tinatanggal, kundi binubuo mo mula sa loob. Tinutukoy ko ang dalawang pambihirang molekula, dalawang magkakapatid na carotenoid na tinatawag na lutein at zeaxanthin. Marahil ay narinig mo na ang mga ito, ngunit duda ako na naipaliwanag sa iyo ang tunay na kapangyarihan na taglay nila, lalo na kapag palagian mong isinasama ang mga ito sa iyong dieta. Ang lutein at zeaxanthin ay mga pigmento na may kulay dilaw kahel na matatagpuan sa ilang mga halaman. Sa kalikasan, ang kanilang trabaho ay protektahan ang halaman mula sa sobrang sikat ng araw. At dito ang kamangha-manghang bahagi. Kapag kumakain ka ng mga pagkaing mayaman sa dalawang carotenoid na ito, ang iyong katawan, sa isang napakatalinong paraan, ay dinadala at iniipon ang mga ito sa napakataas na konsentrasyon sa isang partikular na lugar. Ang makula ng iyong mga mata. Sa katunayan, ang pangalan ng makula ay nagmula rito. Ang buong pangalan nito ay macula lutea, na sa Latin ay nangangahulugang dilaw na batik. Ang dilaw na kulay na iyon ay hindi nagkataon lamang. Ito ang pananggalang nakalasag na nabuo mula sa lutein at zeaxanthin na iyong naipon. Isipin mo sa ganitong paraan, ang lutein at zeaxanthin ay ang iyong panloob na salaming pang-araw. Isang salaming pang-araw na suot mo 24/7 na nagpoprotekta sa iyong maselang makula mula sa loob. Paano nila ito ginagawa? Sa dalawang napaka-epektibong paraan. Una, nagsisilbi silang isang pisikal na pansala. Ang dilaw na pigmento na iyon ay partikular na mahusay sa pagsipsip ng high-energy na asul na ilaw, bago pa man nito mapinsala ang mga selulang photoreceptor sa ilalim. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang payong na pumipigil sa ulan bago ka pa mabasa. At ikalawa, sila ay napakalakas na mga antioxidant. Kung mayroon mang free radical na makalusot sa pansalang iyon, ang lutein at zeaxanthin ay kumikilos bilang mga bodyguard. Isinasakripisyo nila ang kanilang sarili upang neutralisahin ang mga molekular na bandidong iyon na nagpoprotekta sa iyong mga selula ng paningin. Ang agham na sumusuporta rito ay matibay. Ang mga malalaking pag-aaral tulad ng sikat na AREDS2, Age-Related Eye Disease Study 2, ay nagpakita ng isang bagay na kamangha-mangha. Natuklasan nila na ang isang formula na may 10 mg ng lutein at 2 mg ng zeaxanthin ay maaaring magpabagal sa pag-unlad ng intermediate hanggang sa advanced na macular degeneration ng hanggang 25% sa mga taong may mataas na panganib, 25%. Hindi natin pinag-uusapan ang isang maliit na pagbuti. Pinag-uusapan natin ang makabuluhang pagbawas sa panganib na lumala ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga matatanda sa pamamagitan lamang ng pagtiyak na mayroon kang sapat na dami ng mga nutrient na ito na nagbibigay proteksyon. At dito nagkakatugma ang lahat. Kung ang pinsala ay nangyayari sa araw at ang pag-aayos ay tumitindi sa gabi, hindi ba't makatuwirang tiyakin na ang iyong katawan ay may palaging supply ng mga materyales na ito para sa pag-aayos? Tiyak na oo.
Sa regular na pagkonsumo ng mga tamang pagkain, pinapanatili mo ang antas ng lutein at zeaxanthin sa iyong dugo. Ito ay nagpapahintulot sa iyong katawan na dalhin ang mga ito ng mahusay sa makula. Kaya, pagdating ng gabi at ang mga proseso ng pagbabagong buhay ay nagsisimula, ang iyong mga mata ay mayroong lahat ng kailangan upang neutralisahin ang oxidative stress ng araw at, higit sa lahat, palakasin ang proteksyon na layer na iyon. Mula sa isang siklo kung saan nananalo ang pinsala, lumilipat ka sa isang mabuting siklo kung saan ang pag-aayos ay hindi lamang nag-aayos ng mga problema, kundi pinapalakas din ang mga depensa para sa susunod na araw. Literal mong tinutulungang muling buuin ang iyong proteksyon na kalasag. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang pagkaing iyon? Saan natin matatagpuan ang perpektong kombinasyong ito ng lutein at zeaxanthin sa isang anyo na kayang sipsipin at gamitin ng ating katawan? Ang pagkain na isiniwalat, ang puro lakas ng kalikasan. Bago ko ibunyag ang pangunahing pagkain, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Ang lutein at zeaxanthin ay nasa maraming gulay, lalo na sa mga may berdeng dahon at ilan na kulay dilaw o kahel. Ngunit hindi lahat ng pinagkukunan ay pare-pareho. Ang konsentrasyon at ang bioavailability, ang kakayahan ng iyong katawan na sipsipin ang mga ito, ay lubhang nag-iiba-iba. Maaari nating pag-usapan ang mga dilaw na bell pepper, mais, o ang pula ng itlog. Lahat ay magagandang mapagkukunan, ngunit may isang grupo ng pagkain na nakahihigit sa lahat na itinuturing ng mga nutritionista at ophthalmologist bilang mga hari ng lutein at zeaxanthin. Tinutukoy ko ang mga madilim na berdeng dahong gulay, at sa mga ito, mayroong dalawang hindi mapapantayang kampiyon, ang espinaca, spinach, at ang kulot na repolyo, na kilala rin bilang kale. Alam ko kung ano ang iniisip mo, espinaca, kale? Seryoso? Iyon ang malaking lihim? Ang henyo ay wala sa mga kakaibang bagay, kundi sa kung ano ang labis na epektibo at abot kaya. Ang kapangyarihan ay wala sa isang bihirang prutas mula sa Amazon, kundi sa isang bagay na mahahanap mo sa anumang supermarket. Ngunit ang susi, ang lihim sa loob ng lihim, ay hindi lamang kung ano ang kakainin, kundi kung paano ito kakainin upang masulit ang lahat ng benepisyo nito. Gamitin natin ang lutong espinaca bilang ating pangunahing pagkain. Isang tasa lamang ng lutong espinaca ay maaaring magbigay sa iyo ng halos 15 na mg ng lutein at zeaxanthin. Iyan ay 50% na mas marami kaysa sa dosis na 10 mg na ginamit sa mga mahahalagang pag-aaral tulad ng AREDS2 upang patunayan ang mga benepisyo nito. Ang kale ay kasing epektibo rin, na nag-aalok ng napakaraming dosis ng mga carotenoid na ito. Hindi ito maliliit na halaga, ito ay mga therapeutic dose na inihahain sa atin ng kalikasan sa isang plato. Ngunit, bakit sila napaka-espesyal sa pagtulong sa pag-aayos? Una, ang konsentrasyon, tulad ng sinabi ko, ay napakataas. Hindi mo kailangang kumain ng napakaraming dami upang maabot ang antas na napatunayang kapaki-pakinabang. Ikalawa, mayroon silang magagandang kasama. Ang lutein at zeaxanthin sa mga berdeng dahon na ito ay may kasamang iba pang mga bitamina at mineral na nagtutulungan tulad ng bitamina C, isa pang malakas na antioxidant. Ikatlo, at ito ay mahalaga, ang bioavailability. Ang lutein at zeaxanthin ay liposoluble. Nangangahulugan ito na kailangan nila ng taba upang maayos na masipsip ng iyong bituka. Ito ang pagkakamali ng 99% ng mga tao. Kumakain sila ng salad ng espinaca na walang langis sa pag-aakalang ito ay napaka-healthy. Ngunit sa katotohanan ay sinasayang nila ang karamihan sa mga nutrient na ito. Dumadaan lamang ito ng hindi nasisipsip. Kaya naman, ang paraan ng paghahanda mo sa pagkaing ito ay napakahalaga. Ang pagkain ng espinaca o kale sa tamang paraan, kasama ng kaunting malusog na taba, ay ginagawang isang bomba ng sustansya para sa iyong mga mata ang iyong pagkain. Ayusin ang mga pinsala habang pinapalakas ang mga depensa, ang macular pigment, upang sa susunod na araw, ang pag-atake ng asul na ilaw ay sasalubungin ng isang kuta, hindi ng isang bahay ng mga baraha. Ito ay pagiging proaktibo, ito ay pagkuha ng kontrol. Hindi ito paghihintay na humina ang paningin bago subukang maglagay ng panakip butas. Ito ay pagbibigay sa iyong katawan araw-araw ng kung ano ang kailangan nito upang mapanatiling malusog at malakas ang iyong mga mata sa loob ng mga dekada. Ngayong alam mo na ang ano, espinaca o kale, at ang bakit. Suportahan ang pag-aayos ng pinsala? Pumunta tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang paano. Bibigyan kita ng practical na protocol,
ang eksaktong resipe para masimulan mo ito ngayong gabi mismo. Ang practical na protocol ng nutrisyon para sa paningin. Sige, dito na natin isasagawa ang teorya. Bibigyan kita ng isang simpleng plano, ngunit napakalakas. Tatawagin natin itong protocol ng nutrisyon para sa paningin. Ito ay 3 napakadaling hakbang. Unang hakbang, ang pagpili ng berdeng bayani. Piliin ang iyong kampeon, espinaka o kale. Pareho silang mahusay. Maaari mong pagpalit-palitin ang mga ito para hindi ka magsawa. Ang susi ay dapat itong luto. Sa pagluluto nito, kahit bahagya lamang, nasisira ang mga cell wall ng halaman at iyon ay nagpapadali sa pagsipsip ng lutein at zeaxanthin. Ayos lang ang hilaw na salad, ngunit para sa pinakamataas na bisa, ang kaunting init ang iyong pinakamahusay na kaalyado. Maaari mong igisa, steam, o idagdag sa sopas o ulam. Ang layunin ay kumonsumo ng katumbas ng 1 tasa ng luto ng espinaka o kale. Sa ganoon, tinitiyak mo ang isang therapeutic dose. Ikalawang hakbang, ang mahalagang kasama, ang malusog na taba. Ito ang hakbang na hindi mo maaaring laktawan. Tandaan, kailangan ng lutein at zeaxanthin ng taba para masipsip. Walang taba, walang benepisyo. At hindi masasamang taba ang tinutukoy ko, kundi mga taba na mabuti rin para sa iyo. Narito ang ilang magagandang option. Extra virgin olive oil. Magbuhos ng sapat na dami sa iyong ginisang espinaka bago ihain. Mayaman ito sa antioxidants at anti-inflammatory. Avocado. Magdagdag ng kalahating avocado na hiniwa sa iyong plato. Hindi lamang ito nagbibigay ng kinakailangang taba, kundi ang avocado mismo ay mayroon ding kaunting lutein. Ito ay isang panalong kombinasyon. Mga nuwes, walnuts o almendras, almonds, isang dakot ay sapat na. Ang mga nuwes sa particular ay mayaman sa omega-3 na mahalaga para sa kalusugan ng retina. Nilagang itlog. Ang pula ng itlog ay hindi lamang isang mapagkukunan ng malusog na taba, kundi naglalaman din ito ng isang anyo ng lutein at zeaxanthin na napakadaling sipsipin. Ang pagdaragdag ng isang nilagang itlog sa iyong espinaka ay isang estratehiya na may dobleng epekto. Ang kombinasyon ay simple. 1 tasa ng lutong espinaka o kale kasama ang isang maliit na bahagi ng malusog na taba. Iyon lang. Ikatlong hakbang, ang pagiging pare-pareho. Ito ang susi. Ang kailan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa ano at paano. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho. Ang layunin ay na ang mga nutrient na ito ay laging magagamit sa iyong sistema. Ang pagsasama nito sa iyong hapunan ay isang perpektong sandali dahil tinitiyak mo na ang iyong katawan ay may mga mapagkukunang iyon sa panahon ng siklo ng pag-aayos sa gabi. Binibigyan nito ang iyong sistema ng oras upang tunawin ang mga pagkain at para ang mga carotenoid ay makarating sa daluyan ng dugo. Handa nang dalhin sa makula habang ikaw ay natutulog. Isang praktikal na halimbawa ng hapunan para sa pag-aayos. Isipin mo, naghahanda ka ng isang simpleng ulam. Ginisa mo ang isang bungkos ng sariwang espinaka na may kaunting bawang sa 1 kutsara ng langis ng oliba. Kapag luto na, ilagay sa isang plato, magdagdag ng 1 nilagang itlog na hinati sa gitna at 1 dakot ng nuwes sa ibabaw. Samahan ito ng protina tulad ng manok o isda. Ito ay isang masarap na hapunan na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. At ang pinakamahalaga, bawat subo ay isang direktang pamumuhunan sa kalusugan ng iyong mga mata. Habang nagpapahinga ka pagkatapos kumain, ang iyong katawan ay nagtatrabaho na, inihahanda ang pagpapadala ng mga nutrient na iyon sa iyong retina. Ito ay functional medicine sa pinakamataas nitong antas. Sa simula, maaaring wala kang mapansing kakaiba. Hindi ito isang gamot sa sakit. Ito ay isang proseso ng muling pagtatayo at depensa. Ngunit linggo-linggo sa pagiging pare-pareho, muli mong itinatayo ang iyong macular pigment, pinapataas ang proteksyon ng iyong mga mata, at binibigyan ng iyong katawan ng pagkakataong mas mahusay na ipagtanggol ang sarili. Gigising kang hindi gaanong pagod ang mga mata, mapapansin mong nababawasan ang pagkapagod ng paningin, at higit sa lahat, malalaman mo na ginagawa mo ang isa sa mga pinakamakapangyarihan at suportadong agham na hakbang upang protektahan ang iyong paningin. Pagpapalakas ng pag-aayos lampas sa pangunahing pagkain. Bagamat ang espinaka at kale ang mga bida, hindi sila nag-iisa. Upang lumikha ng isang tunay na ekosistema ng kalusugan ng mata, maaari nating palibutan sila ng iba pang mga sumusuportang sustansya na lalo pang magpapalakas sa kanilang mga epekto.
Isipin na lumilikha tayo ng isang koponan ng mga superhero para ipagtanggol ang iyong paningin. Mayroon na tayong lutein at zeaxanthin. Ngayon, kunin natin ang natitirang bahagi ng koponan. Ang espesyalista sa paningin sa gabi, bitamina A. Ang una ay ang bitamina A. Ang katanyagan nito para sa paningin ay alamat at may dahilan. Ang bitamina A ay isang kritikal na bahagi ng isang molekula na tinatawag na rhodopsin, na matatagpuan sa iyong retina at responsable para sa paningin sa madilim na lugar. Naranasan mo na bang pumasok sa isang madilim na silid at napansin na ang iyong mga mata ay nangangailangan ng sandali upang mag-adjust? Ang prosesong iyon ay ang pagbabagong buhay ng rhodopsin. Ang kakulangan sa bitamina A ay maaaring humantong sa pagkabulag sa gabi. Mga praktikal na mapagkukunan, ang bitamina A ay matatagpuan bilang beta-carotene sa mga kulay kahel na gulay. Ang isang inihaw na kamote, mga steamed na karot, o kaunting kalabasa sa iyong hapunan ay masasarap na paraan upang mapuno ang iyong mga reserba. Ang bodyguard ng lens ng mata, bitamina C. Ang susunod ay ang bitamina C. Kung pinoprotektahan ng lutein ang retina, ang bitamina C naman ang tagapag-alaga ng lens, kristalino, ang natural na lente ng iyong mata. Ang lens ay napaka-vulnerable sa pinsalang dulot ng oxidative na sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng mga katarata. Sa pagkain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina C, tinutulungan mong mapanatiling mataas ang mga depensang antioxidant sa harap na bahagi ng mata. Mga praktikal na mapagkukunan, sa halip na isang matamis na panghimagas, tapusin ang iyong hapunan sa isang mangkok ng mga strawberry, isang kiwi, o ilang hiwa ng hilaw na pulang bell pepper na may mas maraming bitamina C kaysa sa isang kahel. Ang dinamikong duo, bitamina E at zinc. Sa wakas, mayroon tayong isang makapangyarihang duo na napatunayan sa sikat na mga pag-aaral ng AREDS. Natuklasan sa mga pag-aaral na ito na ang isang partikular na formula ng mga sustansya ay maaaring magpabagal sa pag-unlad ng macular degeneration. At dalawang pangunahing sangkap ng formulang iyon, bukod sa lutein at zeaxanthin, ay ang bitamina E at zinc. Bitamina E, ito ay isa pang liposoluble antioxidant na kasama ng lutein sa pagprotekta sa mga lamad ng selula sa retina. Zinc. Ang mineral na ito ay isang mahalagang katulong. Kinakailangan ito upang dalhin ang bitamina A sa retina at isang bahagi ng maraming mahahalagang antioxidant enzymes sa mata. Mga praktikal na mapagkukunan, isang dakot ng mga buto ng mirasol, sunflower seeds, ay magbibigay sa iyo ng bitamina E. Para sa zinc, ang mga munggo, mga buto ng kalabasa, o maliit na halaga ng walang taba na karne sa hapunan ay mahusay na mapagkukunan. Sa pagsasama ng mga sustansyang ito sa iyong dieta, lumilikha ka ng isang malakas na synergy. Sinusuportahan ng bitamina A ang iyong paningin sa gabi, pinoprotektahan ng C ang iyong lens, at ang E at zinc ay sumasama sa lutein at zeaxanthin upang bumuo ng isang kumpletong kalasag na antioxidant. Hindi ka lamang kumakain ng isang pagkain. Nagpapatupad ka ng isang kumpletong estratehiya sa nutrisyon para sa mahabang buhay ng iyong paningin. Ang 5-minutong ritual para maibsan ang pagod ng mata. Napalusog na natin ang ating mga mata mula sa loob. Ngayon, alagaan natin sila mula sa labas. Ang talamak na pagkapagod ng mata ay isa pang salik na nag-aambag sa pagkapagod ng paningin. Ginugugol natin ang mga oras sa pagpilit sa ating paningin sa mga screen na nagdudulot ng paninigas sa maliliit na kalamnan na kumokontrol sa mga mata. Ang pagsasagawa ng 5-minutong ritual ng pagpapahinga bago patayin ang ilaw ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pakiramdam ng iyong mga mata sa umaga. Ang mga ehersisyong ito ay hindi nakakagaling ng anuman, ngunit mahusay ang mga ito para sa pag-alis ng tensyon, pagpapabuti ng kakayahang umunat ng mga kalamnan ng mata, at pagtataguyod ng mas mahusay na sirkulasyon sa lugar. Narito ang isang simpleng ritual na maaari mong gawin sa kama. Isa,
Pag-init sa pamamagitan ng palad, palming. 60 segundo. Kuskusin ang iyong mga palad ng masigla hanggang sa uminit ang mga ito. Ipikit ang iyong mga mata at takpan sila nang marahan gamit ang iyong mga palad na nakaarko nang hindi pinipindot ang mga mata. Harangan ang lahat ng ilaw at huminga ng malalim. Damhin kung paano tinutunaw ng init ng iyong mga kamay ang tensyon ng araw. 2. Mabagal na pabilog na paggalaw, 60 segundo. Nang hindi iginagalaw ang ulo, dahan-dahang igalaw ang iyong mga mata, gumuhit ng isang malaking bilog na kasunod ng direksyon ng orasan. Gawin ito ng 5 beses. Pagkatapos, baligtarin ang direksyon at gumawa ng 5 iba pang mabagal na bilog sa kabilang direksyon. Nakakatulong ito na iunat ang mga kalamnan sa paligid ng bawat mata. 3. Pag-focus sa malapit at malayo, 90 segundo. Ito ang pinakamahalagang ehersisyo laban sa pagkapagod mula sa mga screen. Hawakan ang iyong hinlalaki, mga 15 cm mula sa iyong ilong. I-focus ang iyong paningin sa marka ng iyong hinlalaki sa loob ng 5 segundo. Ngayon, tumingin sa isang bagay sa kabilang dako ng silid at i-focus ito sa loob ng 5 segundo. Bumalik sa pag-focus sa iyong hinlalaki. Ulitin ang siklong ito ng malapit malayo ng mga 15 beses. Sinasanay mo ang kalamnan na nagbabago ng focus. Pinapabuti ang kakayahang umunat nito. 4. Sinadyang pagkurap at masahe, 30 segundo. Kapag nakatuon tayo sa isang screen, nakakalimutan nating kumurap. Ipikit ang iyong mga mata ng mariin sa loob ng 3 segundo at pagkatapos ay buksan sila ng bigla. Ulitin ito ng 5 beses. Pinasisigla nito ang natural na pagpapadulas ng mata. Upang matapos, ipikit ang iyong mga mata at gamitin ang dulo ng iyong mga daliri upang napakabagal na masahihin ang lugar ng iyong eye socket sa maliliit na bilog. Ang minutong ritual na ito, kasama ng nutrisyon, ay naghahanda sa iyong mga mata para sa isang pinakamainam na pahinga. Pinapakalma mo ang sistema ng nerbiyos at tinitiyak na ang iyong mga mata ay nasa perpektong estado upang samantalahin ang mga sustansyang iyong kinain. Marami tayong napag-usapang mahalagang impormasyon ngayon. Inilantad natin ang kaaway ng iyong paningin, isiniwalat ang lihim ng panloob na salaming pang-araw, at binigyan kita ng isang kompletong plano ng nutrisyon at ehersisyo. Ngunit ang pag-alam ay hindi sapat. Kailangang gawin. Ang hamon ko sa iyo ay ito. Mangako na subukan ang protocol ng nutrisyon para sa paningin sa loob ng 1 linggo. 1 linggo lamang. Isama ang espinaka o kale sa iyong hapunan at gawin ang 20 minutong ritual ng pagpapahinga. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at naniniwala kang makakatulong ito sa iba na kontrolin ang kanilang kalusugan sa paningin, hinihiling ko sa iyo ang 3 napakasimpleng bagay. I-like ang video na ito upang mas marami pang tao ang makahanap nito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification upang hindi makaligtaan ang mga susunod na lihim tungkol sa kung paano alagaan ang iyong katawan sa natural na paraan. At ngayon, gusto kitang pakinggan. Pumunta sa mga komento at sabihin sa akin, ano ang iyong pinakamalaking hamon sa iyong paningin sa ngayon? Pagod na paningin? Malabong paningin, ang takot na lumala ito? Ibahagi ang iyong karanasan dahil ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na huwag makaramdam na nag-iisa sila at personal kong sasagutin ang maraming komento hanggat maaari. Konklusyon. Tandaan ang ideya kung saan tayo nagsimula na ang pagkawala ng paningin ay hindi maiiwasan. Ngayon, natutunan mo na hindi mo kailangang maging isang pasibong biktima. Ang iyong katawan ay may kamanghamanghang kakayahang ayusin ang sarili nito. At ang iyong mga mata ay hindi eksepsyon kung bibigyan mo sila ng kung ano ang kailangan nila. Hindi mo kailangang tanggapin ang isang malabong hinaharap. Sa tamang pagkain sa iyong hapunan, sa wastong estratehiya sa nutrisyon, at ilang minuto ng maingat na pag-aalaga, maaari mong protektahan, ipagtanggol, at aktibong suportahan ang kalusugan ng iyong mga mata. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon, isang pagkakataon upang muling buuin ang iyong pananggalang na macular, upang pakalmahin ang pamamaga at upang gumising